Hello guys! Welcome! So today may follow up ako dun sa nangyari last week, no? Kay ex-Prime Minister Shinzo Abe. So last week din may nag-message sa akin na friend ko sa FB, no? Tinatanong kung ano yung alam ko regarding this. Kasi nga naman, mahirap ngayon magtiwala sa mga fake news. Pero etong ipepresent ko is available naman online. So kung may manunood nitong membro ng NWO, gusto ko pa mabuhay, no, lahat naman po to ay available online. Hindi to galing sa akin. So it's up to you kung maniniwala kayo. Pero sabi ko nga, pwede nyo i-fact check eh. Kinumpile ko lang, no? And what else? Siguro simulan na nga natin as I go along. Doon na lang ako magbibigay ng inputs ko. Okay, so yan, no? Yung shooter, nasa likod. Nasa likod, no? Ito si ex-Prime Minister Shinzo Abe. Isa sa mga question bakit daw hindi napansin ng security? Paano ba naman yung mga security lahat nakaharap dito? Wala nakatingin sa likod. So, I don't know kung paano yung protocol nila. I don't know kung paano yung training nila. Siyempre, siguro matagal na rin sila sa trabaho nila. Hindi natin sila tuturuan kung paano nila gagawin yung trabaho nila. Pero ito yung picture, no? Actual na nasa likod. Ito na po si Prime Minister. Kasi, kaya ako sinama tong picture na to kasi may napanood akong video yung kaibigan ko rin si Hagbayon Channel. Sabi niya, diagnosis cardiac, ano ba? Cardiac arrest ba? Cardiac arrest. And sinabi may sakit. Actually, hindi sakit sa puso ang sakit ni Shinzo Abe. Sabi lang health condition yung colitis yata. Yan yata ang sakit niya. Pero gusto ko makita kasi kung may dugo talaga. Yan, may dugo. Kita nyo may dugo. Nakita ba? Bakit? Mamaya, pupunta tayo dyan. So, bago ang lahat, may mga kumalat na mga fake news na, yan nga, fabricated tweet circulates after Shinzo Abe assassination. Nakalagay doon, I have information that will lead to the arrest of Hillary Clinton. So, sabi ng Twitter mismo, fake news daw yan, hindi raw yan totoo. Okay, so, pinresent ko rin. Kasi alam nyo naman, yung balita na pag ikaw meron kang against sa mga Clintons, tinutumba ka. Yun ang, yun ang nasa online na balita sabi-sabi. Isa pa, si Hideo Kojima Studio threatens legal action over false link. Shinzo Abe killing. Yung Kojima Productions released a statement via Twitter July 9 that condemned misinformation, falsely linking game designer Hideo Kojima. The assassination. Sinabi kasi nila dyan sa tweet na yan na yung shooter daw, si Hideo Kojima daw yan. Kaya nagalit yung Si Hideo Kojima, game designer siya ng Full Metal Gear yata at saka yung Death Stranding. Yan, Death Stranding. Hindi yung totoo. Okay? Okay. So, ayan. Sa pang-angle. So, may nagtatanong sa akin, excuse me, ano yung mga possible reasons, no? Bakit siya tinumba? Una, lumalabas dyan yung China. Sabi kasi ni, Shinzo Abe, Japan and US could not stand by if China attacked Taiwan. Ibig sabihin, kung umatake daw yung China sa Taiwan, hindi tutulungan ang Japan. Okay? Sa Taiwan. Yun ang stance nila. Could not stand by China attack Taiwan, and Beijing needs to understand this, former Japanese Prime Minister Shinzo Abe said on Wednesday. So yan, makita nyo yan. Ibig sabihin, mariresearch nyo yan online kung totoo. Totoo po yan. China's increasingly aggressive posture towards Taiwan has concerned policymakers in the Pacific. Abe Shinzo's speech on Taiwan security provided a needed pushback against China's intimidation campaign. Actually, nung namatay si ex-Prime Minister,
nagbubunyi pa yung mga taga-China. I-research nyo rin yan. May mga posts sa China na natuwa pa sila. Okay, dito tayo. Bakit ko pinakita yung picture na may dugo? Doctors say he received 2 wounds that damaged an artery and suffered major heart damage. Both wounds were deep and blood loss was the cause of death. They add. Siyempre, dito lang ako nagtataka eh. No bullets were found during surgery. Wow, paano nangyari yun? Dito ako nagtataka. Kasi, yung sa una kong video, di ba, sabi ko, I am almost 99.9% sure na ang ginamit niya is black powder shotgun. Okay, black powder shotgun. And nag-OR nurse ako dati, nakapag-assist na ako na barrel ng shotgun eh. Talagang, dadampot, ibig sabihin, kukunin isa-isa yung mga bulitas na nasa loob ng katawan eh. Lalo na lang kung birdshot. Pero malamang hindi birdshot ginamit dito. Kaya dito ako nagtataka, no bullets, walang nakita. Dito ako medyo na question mark eh. Kasi yung shotgun, hindi siya ganon ka powerful in terms of FPS kasi mabagal yung feet per second niya. Bakit? Kasi malalaki yung projectile, tas marami siyang projectile, no? So nagtataka ako, usually may maiiwan at maiiwan diyan. No? Paano nangyaring no bullets were found? So definitely hindi slug. Hindi slug ang ginamit, no? Kasi kung slug, ang laking solid projectile, makikita 'yon. Kung double lockback naman, may makikita pa rin kasi ilang peraso 'yun eh. What are the chance? Ibig mo sabihin lahat 'yun tumagos? Medyo doon ako nagduda. Pag may alam ka sa barrel, sa shotgun shells, yung FPS niya, feet per second, tapos malaki yung projectile, dito ako talaga na medyo question mark ha. So it's up to you kung may mga expert na makakapanood nito, no? Let me know kung anong masasabi nyo. Pwede ba tumagos yung shotgun shell o yung laman ng shotgun shell? I don't know. So may isa pang conspiracy theory naman, did he fake his own death? He faked his own death to avoid being killed by his former NWO group. So sabi, dati siyang member ng NWO, na konsensya daw, kaya umalis, nag-resign. Ayan, may isa pang nakita kong statement, hindi ko na lang mahanap na kaya niya pineke yung death niya kasi iniwasan niya yung CIA pampapatay sa kanya. I don't know. Hindi ko na rin mahanap yung mga ganong comments, pero nabasa ko yon. Okay? So, basahin niyo to. Pwede tayo bumalik dito. Pwede i-fake his own death daw. Bahala kayo kung paniniwalaan nyo yan, pero yan yung isa sa mga angle. Okay, balik tayo dun sa actual. The suspect has been identified as Nara resident Tetsuya Yamagami. Sisikat tong pangalan to, Tetsuya Yamagami. So, hindi siya amateur kasi, ito yung kinoment ko dati sa post sa Facebook hindi siya amateur. Just because na gumamit siya ng homemade gun, amateur na siya, hindi. Believed to be a former member of Japan's Maritime Self-Defense Force. So, kahit papano, siguro, baka mas angat pa siya sa akin, mas knowledgeable pa to sa akin sa firearms Japan's equivalent of a Navy. Okay? When questioned, he said he had been dissatisfied. Yan lang. Dissatisfied ka lang, papatay mo na with Mr. Abe and had intended to kill him. Medyo question mark din yun. Pag ikaw ba hindi ka pabor doon sa pinuno nyo, papatayin mo na? Parang napakababaw ng reason. Media reports say that an explosive team raided the suspect's house to gather evidence. Ito pang malaking question mark. Sabi ko, kaya hinighlight ko Baka makalimutan ko. Tignan nyo to nasa news to. It is unclear how the suspect came to know about Mr. Abe's attendance at the rally, as it was confirmed only late on Thursday night. Medyo kinikilabutan ako pag binabasa ko yan. Anong ibig sabihin yan?
Ibig sabihin, etong lalaking to, itong residente ng Nara, Japan, Tetsuya Yamagami, he was not acting alone. Ha? Yun ang ibig sabihin. Ibig sabihin, may nagtimbre sa kanya kung nasaan si Mr. Abe nung araw na yon, pati oras. Ha? Yan pa lang, medyo question mark na. 'Di ba? Paano nalaman ng suspect? Kung galit lang siya, yan, nakalagay, dissatisfied. Kung galit ka lang sa isang politiko, it's one thing, pero yung pagpaplanuhan mo at malalaman mo yung galaw, medyo ibang klaseng resources ang ginamit nito. So, going that, nakita ko sa Facebook si Mr. St. John, may post siya kasi na isasama ko ito. Ito sa post niya. No, may nagsasabi na conspiracy theory daw yung yung conspiracy na naman yung pagkamatay ni Shinzo Abe. Pero tignan niyo yung pinost niya with evidence talaga. Napaka-coincidence naman daw. Sabi niya, there are two schools of fear injected here. Yung una is may nilabas daw na Ninja variant. Ninja COVID variant is the most dangerous one yet. Look at the date. July 8, 2022, 4:48 AM. Kita nyo? May nilabas na bagong variant daw. And una kong napansin ko dito sa time frame na to, no? Sino magpa-publish ng kanilang gawa ng alas 4 ng madaling araw? Ako, nagpa-publish ako ng mga contents ko. Sinisigurado ko may gising na eh. Pero pinablish niya to ng madaling araw. Bakit? Basta inuna niya kasi yan. Sino man makakapanood or makakita ng post niya, I doubt sinong gising niya, no? Konti lang siguro kung meron. So, para matabunan, yan. Ito pa. Ito yung kasama nun. Okay, nung in-assassinate naman si ex-Prime Minister, tingnan nyo rin yung date. Same day. Actually, alas 11 naman to. So, tinabunan yung post, yung yung balita niya nito. Okay? So, coincidence? Coincidental naman nun. Attack took place at around 11:30 AM. No? Naglabas ng bagong variant ng alas 4, may na alas 5, tapos alas 11 may inassassinate. Sabihin nyo, baka coincidence lang. Talaga, coincidence lang. Tingnan nyo yung pangalan ng variant. Ninja. Pag sinabing ninja, saang bansa? Diba? Saang bansa ba pag sinabing ninja? Mga ninja, diba, nasa Japan? So, napaka-coincidence. So, it's up to you kung maniniwala kayo kung hindi, pero ako, I don't believe in in coincidences, no? Everything happens for a reason. Nangyari yan dahil may dahilan yan. Okay? So, again, it's up to you kung hindi nyo gusto to. Pero, sabi ko nga, lahat to available online. And eto ko lang sa meme. Assassinated Japanese Prime Minister didn't follow WEF orders, didn't mandate the vaccines, sent 1.6 million doses back, and gave citizens ivermectin. I don't know. Sabi ko, but it's worth sharing. Sabi ko, I don't know kung maniniwala kayo, pero yan. It's there. It's online. Marami nakakakita nito, marami nakakaalam. So, ayan. Ito lang, nag-research na naman ako. August 28, 2020, si Prime Minister nag-resign, will resign over health problems, health problems. Just because of may health problem daw siya. Yan. He was resigning because of ill health. Yan, health problems. Political uncertainty, record-setting tenures. Siya ang longest na Prime Minister ng Japan. 65 years old lang.
Ayan, uninterrupted run as Japanese leader. Nearly 8 years. But before her, yan. So, ayan, longest running. Ang pinagtataka ko lang, akala ko ba may sakit siya? Ito, sabi ko, akala ko ba may sakit? He was on the street in western Japan's Nara City. And he was campaigning for a candidate of parliamentary upper house elections on Sunday. So, akala ko ba may sakit siya? Bakit kinakampanya niya yung ibang tao? No? So, something to think about. Medyo related pa din yan doon sa mga previous na slides ko. No? Ang sinasabi dyan na conspiracy theory is, yun nga, nakonsensya daw siya, kaya umalis siya doon sa grupo nila. Yan, NWO, WEF, kaya nag-resign siya. No? Kaya, hindi, although meron talaga siya sakit, pero kaya niya pa kung tutuusin Pero nag-resign pa rin siya. Eto nga, nagulat ako Sabi niya, because of health reasons, may sakit, pero and yet, nasa labas pa rin, nangangampanya. So, yan na naman, question mark. Okay, ito pa isang conspiracy theory. Nagsalita siya against NWO, yung narrative ng NWO. Alam naman natin lahat na ang reason ba't may kaguluhan sa Ukraine, 'di ba? Kasi yung mga taga-West, binubuyo nila yung Ukraine na na tumiwalag na mag-join pala sa NATO. So pinagtatanggol ng Russia naman yung territory niya, ayaw niya kasing maglagay ng missile sa backyard niya ang NATO, kaya nagkaroon ng gulo. And nadawit dito si ex-Prime Minister kasi nagsalita siya against the war. Sabi niya, maybe the war could have been avoided if Zelensky had been forced to pledge that his country would not join NATO or had been forced to grant a high degree of autonomy to Luhansk and Donetsk in the east. Abi noted, according to The Economist. You can research this. This is true. Sinabi niya yan. No? Alam din natin lahat na yung gulo sa yung pandemic, yung gulo sa Ukraine, nagpo-force sa atin sa inflation ngayon, gas prices, 'di ba? Everything is related. Sabi ng mga preppers, conspiracy theories, yung NWO, lahat may pakana niyan, yung mga nasa West na NWO. Kasi gusto nila ng reset. They want to crush the economy. They want to crush the economy and then magre-reset na sila yung nasa itaas. Nagsalita tong si ex-Prime Minister against sa war. Kaya siya tinira. I don't know kung totoo. Pero you can research it online. Nandyan yan. Pagkatapos niyan, July 7 pala ito, si Prime Minister Boris nag-resign din. Resign din. So, nagbabagsakan yung mga leader. Sabi nga ng isang grupo sa Facebook, yung mga leader ng kabal daw, nagbabagsakan na. I don't know kung totoo, pero eto, totoo to, di ba? And, eto, World Economic Forum, eto si Carl Schwab, no? So, Mr. Carl Schwab, kung nanonood ka ng video ko, kinumpile ko lang to. Wala akong kinalaman sa mga yan. Gusto ko pambuhay ko. So, sabihin nyo, conspiracy theory, Great Reset. Nandun na nga, Nandun na nga sa site nila Nakapost sa World Economic Forum na site nakalagay, The Great Reset. So, it's up to you guys kung maniniwala kayo, pero lahat ng pinost ko dito, sinabi ko dito, is available online. You can check it, you can research it on your own, pero pinresent ko lang, no? Na lahat yan ay pwedeng may relasyon. Everything is related. So, parting words, sabi ko nga, mahal ko pa ang buhay ko, Wala po itong galing sa akin. Pinag-compile ko lang po. And
Mabuhay ang World Economic Forum. Woo! Bye-bye.